Good morning everyone, again this is Kuya SND. Bago natin ipagpatuloy ang ating pag-uusapan ngayong umaga, please don't forget to subscribe this YouTube channel. Ngayon mga kaidol, ating pag-uusapan regarding sa kasulukuyang nangyayari ngayon sa ating bansa. Na sino talaga ang mas maraming supporters? Sa grupo ba ng DDS o sa grupo ng administrasyon ngayon na si BBM? Ngayon po ngayon po ang ating pag-uusapan. Well mga kaidol, alam naman natin na mag-midterm election na po. Bakit yung ibang mga kandidato ng pagka-senatorial na linya ni Marcos lumipat sa kabila? So alam naman natin ang karamihan hanggang sa ngayon, yes, may sumusuporta kay Marcos. Pero mas maraming supporters ang mga DDS kumpara kay Marcos. Yes, may mga supporters si Marcos, lagi nandyan sa kanya, pinagtatanggol siya. Pero ang tanong, naniniwala ba ang mga tao sa mga sinasabi ng mga under ng Marcos? Dahil alam naman natin na nagkaroon ng issue ng Marcos are sinungaling. Ganun lang po dun mga ka-idol. Why even ng kapatid ni Marcos na si Amy lumipat sa kabila? Kasi kapag ipagpatuloy niya dito sa linyada sa kanyang kapatid, matatalo siya. However, kung dito siya sa kabila, na alam naman niya na mas maraming supporters dito kumpara dito sa kanyang kapatid, lumipat siya dito kay Sara Duterte. Katwiran niya na nasa katotohanan lang po. Kasi nakikita din niya sa likod ng administration ngayon kung anong nangyayari. Kasi marami din nakakapansin ng mga nangyayari ngayon sa Marcoses administration. Pakitang tao lang. This is my opinion. Pakitang tao lang. Na ipakita sa tao na maganda, they are good leader. But sa totoo pala, he's a weak leader. Maraming nakapansin yan mga kaidol. Why na Evan Villar, kapatid niya, umaayaw na. Dahil napapansin nila. Siguro ay yung mga tao hindi naman siguro bubo, tanga, na hindi marunong makapansin sa nangyayari sa administrasyon ngayon. No? Na grabe yung grounded, no? Pinapalabas nila sa tao na may magaginagawa sila pero wala naman silang pruweba na nagawa nila yon. Ganun po. So, yun din po mga dahilan mga ka-idol kung bakit nag-al sa balutang ibang senatorial sa kabilang panig dahil napapansin din nila na nabawasan man si Duterte ng tao, supporters, pero umaabaw pa rin ang dami ng supporters sa Luzon, Visayas, sa Mindanao at sa mga lupalop ng kontinente, ang DDS. Kahit anong paninira nila sa mga DDS, yung iba maganon-ganon, palibag-libag, dahil may nakukuha sila sa administrasyon ngayon. Okay? Ako hindi ibig sabihin na sinisiraan ko ang mga Marcos. Okay? Yung aking lang, this is my opinion, reaction sa natatanaw, sa aking nakapansin sa kasulukuyang administrasyon. Even nga ang kapatid, umayaw. Ang ibang linyada ng mga senatorial under ng BBM umalis na dahil nakikita nila, napapansin nila na kapag ipagpatuloy nila dito sila kay BBM, hindi sila mananalo pagka-senator dahil dito sa kabila maraming mga supporters ang umaapaw. Ganun lang po doon mga kaidol. Kahit naman po kayo, okay, tumakbo kayo sa barangay official, siyempre, kayo rin makakapansin kung malakas kayo sa tao, hindi. Ganon din mga candidate. Senatorial under ng BBM. Just hindi may maiwasan na walang sumusuporta sa kanya. Marami. Halimbawa na lang sa probinsya. Nangako sa probinsya ng Leyte ang iba, nangako pumunta sa Astrodome, nangako na mabibigyan sila ng bigas pagdating doon. Kasi nandun si BBM daw. Pero pagpunta nila doon, nag-antay sila ng bigas, wala. Ngayon, nagsisihan ang bawat leader. Sayang daw ang pamasahe.
Dahil, ganun na nga. Pumunta sila doon para kumita. It means, not totally supporters ni BBM. Kasi pumunta sila doon, may mga dahilan. Okay? Ganun lang po doon. So, wag na po tayong magbulag-bulagan pa sa nangyayari ngayon. So, malalaman na lang po nito natin sa midterm election. Kung sino ba ang mas maraming supporters? DDS ba versus BBM? Kasi mahirap naman magkunwari tayo na maraming naniniwala sa kanila. Yes, sila ngayon. Marami, may mga tao ilan dyan naniniwala kasi nasa position sila ngayon. However, kung hindi sila nakaupo dyan, may papanik kaya sa kanila. Even mga vloggers, lipat din yan. Siyempre, kung saan malaking kita doon ng mga vloggers. Alright? Kaya nga lang dito, magpakatotoo na lang po tayo sa ating pananaw, sa ating buhay. Okay? So, ang akin lang naman dito is magpakatao na lang po tayo.